Kumusta po? Share lang po ulit ako ng Bible verse. Sa aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 14. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ito po yung isa sa katotohanan ng buhay na nais po ng Diyos na tayong lahat is pag nilay-nilayan natin o magkaroon tayo ng realization. Lahat po kasi talaga tayo pupunta doon at yun yung reality. Hindi natin ito matatakasan kahit hindi natin ito isipin, darating at darating yung ganong araw. Ang tanong lang po talaga sa atin, handa po ba tayo sa araw na yon? Kung totoo ang langit, pupunta po ba tayo doon? O baka doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno? Tanungin po natin yung sarili natin. Alam po ba natin kung saan tayo pupunta? Sigurado po ba na doon tayo pupunta sa gusto natin? Kung totoo po yung langit at lupa, totoo po yung Bible. Kasi dito po yung nanggaling. And Jesus is always reminding us, constantly reminding us. At yung Holy Spirit, nire-remind tayo, kino-convict tayo. Have faith in Jesus. Put your trust in Jesus. Kasi hindi mo alam yung araw ng bukas. Maganda ngayon palang alam na natin sa sarili natin na sa Kanya tayo pupunta kay Jesus dahil meron tayong personal na relationship sa Kanya. Isasabihin natin, mabait naman ako hindi ko naman kailangan yan. Oo, naniniwala ako kay Jesus, sa pangalan niya lang. Baka doon lang tayo naniniwala sa pangalan niya. Pero yung nature niya, yung kalooban niya, hindi natin alam. Yung ayaw niya, hindi natin alam. Ang sabi po ni Lord, repent. Pagsisihan natin, talikdan yung kasalanan natin. Kasi yun yung magpapahamak sa atin. Ang kailangan natin is forgiveness. Kaya nga po namatay siya sa krus para tubusin tayo sa kasalanan, hindi para palayain upang magkasala pa. Hindi na po. Hindi po yun yung cross, hindi po yung tungkol doon. Namatay si Jesus sa krus para po hindi na natin naisin pa na magkasala. Bagkus, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Hayaan natin siya na maghari sa buhay natin. Magpasako po tayo sa Kanya. Kung kinoconvict tayo ng Holy Spirit, makinig po tayo sa Kanya. Sabi nga rin po ng Bible sa Hebrews 3 verse 15, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghihimagsik sa Diyos. So yun po, huwag nating hayaan na patigasin natin yung puso natin, yung isipan natin sa mga bagay na ukol sa Diyos. Nais ni Lord na maligtas tayo. Ang part natin is ang magtiwala at magpasakop sa Kanya. Hindi lang basta natin nalaman o hindi lang basta kilala natin yung Kanyang pangalan. Nais ng Diyos is yung genuine na pagsuko. Yung buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas mong isusuko at pagkakatiwala yung buhay mo sa Kanya. Kasi nga yung buhay natin dito is panandalian lang. May mas magandang plano si Lord sa atin. Sana po maging convinced tayo dun. Be convinced that Jesus loves us so much. Pagpalain po ang bawat isa.